Magsisimula na sa susunod na linggo ang campaign period para sa mga tumatakbong senador at party list group sa May 2019 midterm elections. Alamin natin mula sa isang eksperto ang iba't ibang estilo ng pangangampanya na posibleng makatulong sa pagkakapanalo ng isang kandidato. Ito ang balita ni Joan Nano. 8 araw na lamang ang nalalabi at magsisimula na muling mangampanya ang mga kumakandidato para sa May 2019 midterm elections. Pero ano-ano nga bang estilo ng pangangampanya ang patok ngayon sa mga botante? Ilan sa mga nakagawian ng estilo ang pagdaraos ng mga meeting de avance, ang pagpapaskil ng mga poster at tarpaulin, gayon din ang pagpapatugtog ng mga campaign jingle. Pero ayon sa political strategist na si Malu Tiquia, sa panahon ngayon, ang social media na ang karaniwang ginagamit ng mga kandidato para sa mas malawak na pangangampanya. Gumagawa ang mga kandidato ng mga eksena na maaaring mag-trend at pag-usapan sa social media upang mas tumatak sa mga botante ang kanilang pangalan. Dahil nakakagawian na what trends is news, so lahat nasa social media. At pag pumutok ka ngayon doon, whether positive or negative, nagiging news, naglaland sa news. Naglaland sa news cycle. So pag nagland ka sa news cycle, nagkakaroon ka ng free media. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin anya masasabi sa ngayon kung malaki nga ba ang tsansang manalo ng mga nangangampanya sa digital world. Ang magiging problema mo lang sa social media, meron tayong 62 million registered voters for 2019. 50 million na Pilipino ang nasa Facebook. Hindi mo alam doon kung sinong botante. So, in terms of data, kailangan yung isang kandidato, ibangga mo yung data sa Facebook. Kunyari, follower mo, kung may follower kang 5,000, sila ba'y botante? Isa rin sa makabagong pamamaraan ng pagsasagawa ng mga survey. Sa pamamagitan nito, mas nagkakaroon aniya ng ideya ang mga botante kung sino-sino sa mga kumakandidato ang may matunog na pangalan. Ngunit para kay Tiquia, importante pa rin na tutukan ng mga kandidato ang personal na pangangampanya gaya ng pag-iikot sa iba't ibang mga lugar sa bansa upang ipakilala ang kanilang mga plataporma. Kung bumaba ka sa komunidad, again, ang knowledge nun is, ang Pilipinong botante, very personal still. Ang gusto niya, hinihingi nyo ang tulong, ang gusto niya, nahahawakan, nahahalka, nakukurot, very personal. So, binigyang diin rin nito na hindi dapat maging kampante ang mga kandidato na pasok sa survey. Pero ngayon, dahil survey-driven, parang karamihan ng kandidato gusto mo nang magbuhos sa survey, pagkatapos, at saka na muna yung kampanya. Pag yung kampanya, pag ako nasa rank 5 or 6, okay na ako. Ang hindi nila nakikita at hindi strategic yun. Kasi yung 5 and 6, pagdating sa 90-day campaign, pwedeng pumalagwa. Siguro yung top 1 hanggang 3, medyo sturdy na yon kasi mahirap mong ugain yon. Para kay Tiquia, maganda ang estratehiyang ipinapakita ngayon ng oposisyon kung saan matunog ang pangalang 8 Diretso. Hindi gaya ng kampo ng administrasyon na hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na line-up ng kanilang senatorial candidates. Napakaganda yung ginawa ng liberal kasi bakit 8? Kasi studies show na ang average Filipino voters will only cast their vote for 8. Kung 8, nakapackage na kaagad. Naniniwala si Tiquia na malaki ang tsansang manalo sa midterm elections ng mga kandidatong i-endorso ni Pangulong Duterte, gayon din ang mga incumbents sa posisyon. Subalit maaari pa rin naman aniyang mabago ang desisyon ng publiko depende sa magiging resulta ng pangangampanya ng mga ito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City.